Ang dami ko nang inadongkat, ang dami ko nang mga binaklas. At pagkatapos, sabi ng may-ari, wala raw mahanap na wiring. Yo, what's up mga karadyo? Welcome back sa ating channel. At panibagong araw, panibagong paghahalong cut ang gagawin natin dito sa sakyan na ito. Bali, part 3 na ito ng aking video. So, ayun na nga mga karadyo. Hindi ko pa man, buti na lang, hindi ko pa natatapos yung pagtanggal ng wiring harness ng engine. Yung di ko pa natatanggal yung sa transmission. Sabi na may-ari, wala raw mahanap na wiring. Wala raw mahanap na wiring harness ng makina nito. Siguro, naghahanap siya sa surplusan. Wala talaga mahanap. Ito lang ang video natapos ko na. Teka lang. Ayan ang aking natapos. Dati kung makikita nyo lanos-lanos yung fuse box. Ito yung luma niya, yan. Kita nyo naman. Napalitan ko na ng kaha yung fuse box. At napalitan ko na rin yung fuse na putok. Nakahanap siya ng surplus din. So buo na ito. Ang gagawin ko, ibabalik ko na lang yung wiring ng makina, pati yung intake manifold na aking tinanggal. At isa pa, hindi na ito replace wiring harness, kundi repair wiring harness ang mangyayari. Sapagkat, yun ngang, ito yung luma niya, ito ang palatandaan, ito yung bago. Magkaibang modelo nga yung magkaibang modelo yung wiring harness, kasi nga wala siyang security yung isa. Ang gagawin na lang yung ito yung yung socket ng push button, start button. Ito yung kanyang so ang gagawin na lang, kukunin na lang itong mga socket na ito, ilalagay dito sa luma na wiring harness, itong socket na ito. Kasi yung dati niya ayan sipak-sipak. Pati yung module ito ng antena siguro. Antena ng remote. So, ayan na nga. Kakahuyin ko na lang yung mga socket dito sa kabila. Ilalagay ko doon sa lumang harness. Wiring harness. At pagkatapos, ibabalik na lang yung luma na wiring harness. Sabi ko, pinagod mo lang ako Kung ganun lang naman pala yung problema, ito lang naman problema, dapat hindi na tinanggal yung dashboard. So yun na nga, yun na lang gagawin. Kukunin na lang yung mga socket. Ayan, napagbukod-bukod ko na yan, yung matino na socket. Yung mga sira na lang ang kukunin natin doon sa kabila. Ayan. Yun, ililipat natin dito. Tapos ibabalik na natin yung wiring doon. So yan na nga mga karadyo, abang-abang na lang sa susunod na video. So ayun na nga mga karadyo, akin ang ihihinangan ko na yung mga dugtungan ng ito, ihihinangan ko na yung mga dugtungan para sobrang ninipis kasi ng wire. Kaya mas maganda ihinangan. Yun nga katagalan nagkakaroon ng corrosion pag hindi mo hininangan. Kaya kailangan hinangin. May inang. Isa. Ang lilit ng wire pero matitigas ang ulo. Kahit anong hiwalay mo, nagsasama lang ang mga to, kung kailan nagbibideo ako, saka naman sila nag-impact.
ayan na mga karadyo, ganyan lang. Kailangan nating hinangan para hindi sumablay. At mahirap pa nga pala yung pagpipili ng kulay. Buti na lang medyo dalawa ang mata ko, dalawa na ang mata ko kaya medyo nakikita ko na eh. Ayan. Ganyan lang mga karancho. Ganyan ang gagawin natin. Ito medyo madali-dali kasi ilang 7 wire lang ito. Ang problema ito, 3 socket ang nawawala dito. Tapos mayroon pang magkakakulay. Ayan oh. Halimbawa yung puti. Ayan. Yung puti na yan magkakakulay. Meron naman puti na mayroong stripe na itim. Pero itong 3 na to, ang pagbabasihan ko na lang dito, yung haba. Tingnan nyo, may kanya-kanyang haba siya. Yan na lang pagbabasihan ko ng magkakapareha silang kulay eh. Oh. Itong isa medyo mataba, pero hindi mo na rin masyadong mapapansin yung thickness niya eh. Yung kanyang size. Kaya pagbabasihan na lang yung haba. Ayan oh. So yun na nga mga karadyo, ganyan lang aking gagawin. Isa-isang socket papalitan. And so ito napalitan ko na. So ito may mga kapares na ito eh. 3 may kapares. 3 na itong may kapares. Ayan. So ang nawawala na lang yung ito nagawa ko na isa. Ito ang nawawala. Yan. Yan na lang nawawala dyan. Ito pa pala, ito. So yun na nga. Abang-abang na lang mga karancho. Bye-bye! So ayan na nga mga karancho. Halos natatapos ko na. Naikabit-kabit ko na yung napagdugtong-dugtong ko na yung mga pare-pare yung code. Ang pinagbasihan ko na lang yung haba. Yung haba kasi mayroong parehas puti pero yung isang puti mahaba, yung isang puti maikli. Ganon din yung green. May maikli o mahaba yung green. Kaya yun na lang pinagbasihan ko bukod sa kulay. Ayan, naputol ko na dun sa nailagay ko na dito sa luma yung mga socket. At ito yung sa push button tapos na. Parang walang nangyari. Ayan. So yun na nga mga karancho. Hihinangan ko rin yan bago titipan. Tapos ibabalik ko rin yung yung ganito, yung parang tela. So yun na nga mga karancho. Pagkatapos ito isasalpa ko na ulit doon sa dashboard. Abang-abang na lang mga karancho. Bye-bye. So ito na nga mga karancho. Naiana ko na. Nailapat ko na yung iba. Nailusot ko na rin yung ibang mga sakit. Pero matagal yan kasi i-align mo pa yan, ilalapat mo pa yung mga tawag dito, yung mga kasi nandyan yung mga module, body control nandyan din, yung fuse box nandyan din. Tapos maraming module ito eh. Pati sa ibabaw mayroon pang module, ayun, module din yan eh. At ito na nga mga karadyo. Naayos ko na yung wiring. Ito yung sa push button. At ito rin yung sa module ng antena, receiver, tawag doon, transponder o kaya receiver. Basta yun na yun. Ito yung may module yan dito nakalagay. Basta nakalimutan ko na. Basta may module yan dyan. Na-repair ko na nga yung wiring. Ito na. At ilalatag ko na lang. Unti-unti ilalatag natin yan. At bahala na si Batman. So ito na nga mga karancho. Dito yan. Tama, dito yan nakalagay.
May mga sakit pa yan dito sa iba, sa ano, ito. Yung mga sakit na ito, nandun naman to sa, doon naman nakalagay sa frame ng fairings. Yung buo. Nandun naman yung nakalawit yung mga sakit nito. So, ayun na nga. Ilulusot na natin ito. So ito na nga mga karancho. Nailatag ko na rin yung ibang module. Ito, mga module yan, mga ECM. Ayan. Nilagay ko na dyan. Ayun pa. Ito pa, computer pa yan. Tapos yung mga sakit, nailatag ko na rin yung iba. Pero hindi ko pa napafinalize yung iba. Dahil meron pang ano yun dito. May wiring pa yun kasama dyan. At yun, nailatag ko na rin to, yan. Pinaka ano yan projector yan Yung ano yan, projector. Nagre-reflect dyan sa windshield yung ano, yung mga numero. Hindi ko alam. Tapos yun naman ang babanatan ko bukas. Tinigil ko muna ito paglalatag dito sa loob kasi naiilo na ako. Nahilo ako sa sobra. Ang tinapos ko muna yung sa harapan. Binalik ko na uli yung wiring, yung binaklas ko. Pero nilinis ko na rin yung mga terminal. Binugahan ko ng AC-Del ko. Ayan. Nilinis ko na rin yung throttle. Dito muna ako naggawa sa labas dahil ako nagugulumihanan doon sa loob. Ayan. At itong fuse box medyo matino na. Ayan. Medyo matino na kaysa dati. Yan. Mga relay na lang tsaka mga fuse ang dyan. Babasahin ko na lang yung mga relay dito. Tsaka yung fuse kung ano mga ampere. Yun ang ko dyan. Kasi marami ng relay yung nawala Ito, mga sipak-sipak. Pinagsisipak. Tapos meron pa yung mga maliliit na yan. May mga damage. Kailangan na rin palitan yan Yan. So, ayun na nga mga karancho. Hanggang dito na lang muna tayo. Ititigil muna natin ang pagputingting itong Lexus LX 570 dahil ako'y nagugulumihan na. Sumasakit ng aking ulo. At ayun nga, nirepair ko yung wire kanina. Pinagpalit ko lang yung mga sakit. Tapos yung sa security nga pala, yung sa ibabaw ng dashboard, yung pinutol nating nakaraan. Napagdugtong ko na rin pero hindi ko pa napafinalize dahil meron dalawang puti na wire. Wala man lang pala tandaan. Kaya di ko muna siya tinipan. Titingnan muna natin kung babasahin yung immobilizer. Pag binasa yung immobilizer, tama lang yung pagkakalagay ko. Pero kung hindi siya basahin, pagpapalitin lang natin yung wire na yun. So yun na nga mga karancho, hanggang dito na lang muna tayo. At yun na nga, maraming salamat sa mga nanonood. Shout out sa inyong lahat. At God bless sa inyong lahat. Bye-bye.